Okay, so pagharap sa hamon ng bagong taon, 2023. So ito rin yung ating kauna-unahang broadcast sa taong ito at hamon agad ang ating haharapin. Bakit kaya kasamang Gates? Maaari mo bang basahin yung ating konteksto ngayon? Sige po, Father Aris. Pero bago ko basahin ang ating konteksto ay pasalamatan muna natin yung France Redeem sa kanilang awiting sa Puno ng Agila at ang pinagkuhanan natin ng ating mga balita, ang fewstar.com at ang Bandera. So, nandito na po tayo. Kaya nang sabi ni Father Aris, ang ating tema, pagharap sa hamon ng taong 2023. At para po sa ating konteksto, narito, bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay. Yan ang nasa puso at isipan ng bawat mamamayan sa tuwing dumarating ang bagong taon. Sa pagsalubong sa bagong taon ay nakaugalian natin na magpaputok upang di umano'y itaboy ang malas at masamang pangitain ng lumang taon. Sama-sama rin ang buong pamilya sa pagdarasal at paghiling sa puang may kapal ng bagong pamumuhay, mapayapa, masagana at puno ng pag-asa. Ang nagdaang taong 2022 ay marami ring naging aral sa lahat. Unang-una ay ang pangangalaga sa kalusugan dahil batid natin ang naging epekto ng COVID-19. Hindi sapat ang palagpasin na lamang na ito ay isang epidemya o pandemya, kundi sana ay magkaroon ng ganap na kahandaan ang gobyerno upang masuportahan ang medikal na pangangailangan ng mga mamamayan. Ikalawa ay ang naging epekto naman ng nagdaang eleksyon, kung saan ay nagkaroon ng dibisyon sa mga pamilya, kaanak, kaibigan at kakilala. Panahon na upang ang pagkakahati-hati ay bigyan ng mas positibong pananaw. Hindi natin mapipilit na magbago ng pananaw ang iba, kundi ang magkaroon ng malawak na pangunawa at ipagpatuloy pa rin ang paglalahad ng katotohanan upang makapagpamulat ng iba. There is unity in diversity, ika nga. Ikatlo ay ang patuloy na pagbagsak ng ekonomiya dahil sa di maayos na pagpaplano at pamamalakad. Hindi sapat na tanggapin na lamang ang mga pangyayari, ang kahirap ng pamumuhay at ang maling kalakaran sa lipunan. Dapat ay patuloy pa rin tayo sa pagmamatsyag, pagbabantay at pagsusuri. Hindi natin makakamit ang tagumpay ng anumang panawagan kung tayo ay hihinto at magmamasid na lamang at magkikibit balikat. Marami pang hamon ang ating kakaharapin. Mayroon tayong isipan na kailangang patalasin sa pagsusuri. Boses upang ipahayag ang ating opinyon, komento at suwestyon. Lakas upang magsilbing sandata sa pagharap sa mga elemento ng kalikasan at lipunan at hustong paninindigan upang maging ehemplo ng ating mga kababayan sa Pilipinas at kung saan mang panig ng mundo. Isang pagbati na masaganang bagong taon po sa lahat. Paki-unmute, Pads, paki-unmute. Sorry. Ayun, napaka-interesting ang ating talakayan sa gabing ito, no? At lahat tayo sa taong 2023 ay naghahanap ng bagong pag-asa, bagong buhay. Pero siyempre, hindi yan nakukuha sa swerte o malas lamang. Dahil siyempre, nakukuha yan sa ating pagkilos at ating pagpupunyagi. Pero siyempre, wala ring magiging kahinatnan ng ating mga pagkilos kung kulang din tayo sa tamang pananaw at pag-unawa sa mga bagay-bagay at mga pangyayari sa ating paligid. Kaya sa pananaw at mga pang-unawa, tutulungan tayo sa gabing ito sa ating guest na napaka-importante at medyo very proud tayo dito sa Ugnayan Simpapawid na makuha natin ang ating guest ngayon. Walang iba kundi ang Ibon's Executive Editor at Head ng Research Department, no? At siya rin ay isang membro ng Ibon Board of Trustees. At ang Ibon ay isang institusyon na bihasa sa pananaliksik at tumutulong sa atin sa mga tamang impormasyon upang mas higit pa tayong makakilos sa tamang pamamaraan. At welcome natin ang ating guest sa gabing ito, si Madam Rosario Guzman. Magandang gabi po. Magandang umaga sa inyong lahat. Maaari po kayong bumati sa ating mga taga-Impapawid. Magandang gabi, Ditz at Father Aris, at sa ating mga kababayan sa Europa. Magandang bukang liwayway naman dito sa Pilipinas. Ayun, bukang liwayway. So, may pag-asa pag bukang liwayway. liwayway. Ng pag-asa. So, lagi. Okay. So, tuloy na tayo sa kasi wag na nating patagalin dahil I'm sure maraming nag-aantay, no? Ma'am Bel, 6 na buwan nang lumipas nung umupo si President Bongbong Marcos Jr. sa mga tampok na pangako niya sa taong bayan, magbuhat ng kampanya sa eleksyon. Ano-ano ang mga magagandang prospektiba sa ating ekonomiya at ang mga nakakabahala sa taong ito? Actually, medyo ako dun sa
tanong na yun. Napaisip ako kasi wala siyang tampok na ipinangako, no? Aha. Doon sa kampanya pa lang niya ay iniwasan niya talaga na magbigay ng konkretong mga plano o mga pangako o kahit yung buzzword niya ay unity lang talaga. Yun ang naaalala natin. At sa pag-aaral ng ilang mga political analysts, sinasabi nila na epektibo no yung naging panawagan niya dahil nagmula tayo sa pagkakahiwa-hiwalay dahil na lockdown tayo, kinulong tayo sa bahay, no? Kaya nung naging maluwag na, edi nagsama-sama nga naman. Dapat nga hindi unity ang ginamit niya, dapat reunion lang no. So ibig sabihin, wala talaga siyang konkretong sinabi. Kaya ako ay babalikan ko yung SONA niya, no. Sa SONA, may pagkaano kami, yung tinatawag na obsessive compulsive sa ibon, ano. Binilang namin talaga yung mga salita. So merong mga 8,000 words yung SONA niya. 102 words dito ay pagbati, no? Greetings ito at pag-acknowledge nung presence nung kanyang mga kapartido doon sa SONA. Tapos may 90 words siya tungkol sa inflation, pero wala siyang binanggit tungkol sa kawalan ng trabaho, walang binanggit tungkol sa kahirapan, sa human rights violations na talamak, no, mula sa administrasyong Duterte. Sa corruption, wala rin siyang, 0 words talaga, 0. At saka doon sa mga reforma para sa demokrasya. So, siguro ang marami na lang niyang sinabi at pinakita na rin niya sa kanyang pag-upo, no, sa Department of Agriculture ay yung tungkol sa food security. Pero maski yon ay wala pa tayong nakitang konkretong plano. Kahapon malapit kasi kami dito sa opisina ng DA, no, ay nakakita ako ng isang mahabang convoy na malamang siya yon, no, may pulis sa harap. Papasok ang Pangulo doon sa kanyang pangalawang trabaho. Pero kahapon din ay nilabas naman, no, yung inflation natin na nasa 8.1%. Ito na ang pinakamataas mula noong November 2008. So, yun, binabayo talaga tayo ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So anyway, ano ngayon yung magandang prospect, no, ng economy? Ayokong total gabi na sa inyo, so pwede naman siguro sakupin muna kayo ng dilim, no? Kami kasi mukhang liwayway pero ganun pa rin ang pakiramdam, mukhang gabi. Ay medyo kahit nagbago po ang taon ay talagang luma yung ating mga issue, no. Kaya hindi muna ako magbibigay ng fearless forecast na magaganda yung ating kalagayan. Doon naman sa tanong, ano yung hamon, no? Sa ibon, napaka-ano lang ng ekonomiya, napakadaling tingnan, no? May 4 lang kaming nakikitang hamon ngayon. Ito nga, nabanggit ko na yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Nabanggit nyo kanina, no, sa balita, yung tuloy-tuloy at hindi nababawasang pagtaas ng utang ng ating gobyerno na umabot na ng 13.6 trillion. Medyo humupa naman na, no, yung paghina ng piso laban sa dolyar, pero hindi yung kanyang epekto ay hindi humuhupa sa ating kalagayan. Tapos syempre nariyan pa rin yung krisis, no, na nakasaklot sa Pilipinas dahil alam namin na papasok o pumasok na sa resesyon ang Europa at papasok sa recession ang US. Nagsabi na rin ang Japan ng kanyang pagtaas ng interest rates at ang China ay alam naman na natin hindi siya nakabawi, no, mula doon sa epekto ng COVID sa kanyang ekonomiya. Kaya gano'n, no, gano'n yung 2023 natin. At malaking hamon yon para sa atin, para ipaliwanag sa ating mga kababayan. Yung binanggit mo kanina, yung 8.1% na inflation, no? Actually, mataas na yan. Siguro tutusin kasi 'di ba po sa budgeting, laging meron namang naka-percentage na target ng inflation sa bawat bansa, no? Ano. At yung inflation ay malaking problema rin actually yan dito sa amin, dito sa Europe. Grabe yung pagtaas ng mga bilihin. Ang karamihan na sinasabi ng iba na ang dahilan daw nito ay yung gera ng Russia sa Ukraine. So ano sa tingin niyo dito? May epekto, no, yung pag-disrupt o pagkakaantala ng
supply chain o ng produksyon dahil sa gerang yan. Totoo naman, malayo ang Pilipinas no, doon sa nagaganap. Pero syempre, dahil nakakabit ang bitukan nito sa pandaigdigang ekonomiya, apektado siya. Pero gusto ko lang din banggitin that prices are higher than they should be in the Philippines dahil sa dalawang bagay, no? Una ay pumapatong pa no, ng pagbubuwis ang gobyerno sa langis at saka sa iba pang mga konsumo, gayong pwede naman niyang alisin no, ang pagbubuwis sa konsumo. So, halimbawa, yung inflation na binanggit kong 8.1%, it's the highest in Southeast Asia. Kasi ang gobyerno ng Pilipinas, wala siyang pagkontrol doon sa mga presyo ng batayang bilihin. Tapos wala rin siyang pagkontrol o hindi niya inaalis no, yung kanyang pagtabo ng buwis doon din mismo sa produktong petrolyo. Hindi katulad sa like, let's say Malaysia no, or even Thailand na mababa lang no, yung kanyang oil prices dahil bukod sa meron siyang sariling pagprepresyo at produksyon ay hindi niya binubuwisan yung mamamayan sa mga napaka-basic na commodity katulad ng oil. Pero dito sa Pilipinas, meron kaming datos kung sana ma-share ko. Isipin nyo sa bawat nung 2022 every day ay kumikita ng 403 million pesos ang gobyerno mula sa kanyang excise taxes at value-added tax doon sa excise ng oil products. 2022, kung matatandaan natin, mula Agosto, ay talagang mula nung nagkaroon ng February, no, yung Russian-Ukraine war, or sabihin na natin NATO proxy war yun no, ng US, ay tuloy-tuloy na tumaas yung presyo ng langis. Nag-taper lang siya o bumagal lang siya nung Agosto. Pero sa Pilipinas po ay tuloy-tuloy lang na ang pagtaas ng presyo ng langis. Ang biruan nga dito ay sinasabi na magiging senior citizen na ang langis, no, ang gasolina kasi magsi-60 na siya. Ay, nung umuwi ako nitong sa probinsya, sabi naman sa probinsya, dito nag-retire na, no? Kasi iba-iba rin ang presyohan sa iba't ibang probinsya dahil nga deregulated siya, no? So, makikita natin, ay wala talagang walang napakamanhid no nung ating gobyerno para alisin man lang niya sana yung VAT niya dito. Pag idalis niya dito ay malaki no ang mababawas doon sa pump price. So, prices are higher than they should be. Tapos, sinasabi din natin na di naman sana tayo masyadong maapektuhan sa palitan sa piso sa dolyar kung hindi tayo masyadong nakaasa sa imported na pagkain. Pero sa ngayon, ang tanging solusyon lang nila no dito sa napaka-iconic, symbolic na sibuyas. Sibuyas. Oo, napaka-golden age na sibuyas. Ang tanging solusyon lang nila ay talagang luwagan pa no, yung importasyon. So, walang suporta doon sa ating lokal na produksyon. Kaya, kung tiningnan mo, 8.1 Pilipinas, pinakamataas, dahil wala na siyang local production support, wala siyang government subsidy, wala siyang government intervention. At meron pa siyang government taxation on consumption. Kaya yun, talagang dusa talaga. Kanina po, may follow-up question kayo, Father Aris. Hey, go ahead, Dex. Okay. Kanina po nabanggit ninyo ang ibon binantayan nyo talaga yung SONA. Kung ano-ano yung mga sinabi niya doon, naka 8,000 words nga siya. Pero nabanggit nga niya yung issue tungkol sa food security. Ngayon, after ng ilang linggo, siya pala ang hahawak sa Department of Agriculture. Kaya pala talagang tinalakay niya ng gusto ng SONA. So ano po yung maaasahan natin sa kanya bilang pinuno ng Department of Agriculture ngayon lahat halos ng mga gulay, lahat ng mga pangunahing pangangailangan ay nagsipagtaasan ng presyo nito. Ano maaasahan ng tao? Natutuwa ako sa tanong mo, Dits, kasi parang move on ka kagad. Parang, sige, nakaupo ka na dyan. Maaasahan sa'yo. Alam mo sa amin, hanggang ngayon, nagko-contemplate kami, speculate kami. Bakit mo kinuha yung posisyon na yan? Yun ang nagtataka ko Kaya pala pinaka-discuss niya nung SONA. Diba? Meron kaming chika. Pero siyempre, ang namin dyan ay, alam naman namin na maraming mas qualified sa'yo.
I mean, not just as a DA secretary, even as a president, no? Pero bakit mo kinuha? So ang nakarating sa amin, no, na information ay dahil yung mga qualified, may kanya-kanya rin silang representing na sectors o sections ng agriculture. Merong nagre-represent ng smuggler, may nagre-represent ng politiko nito, etc., etc. So ayaw ng ating present administration na magkaroon agad ng biyakan doon. That's one thing, no? So sige, ako muna. Pero ang mas long-term view dyan is pag may crisis kasi, pansinin nyo, at any time, no, doon sa ating kasaysayan ng mundo, pag may crisis, bumabalik tayo sa food Food yung yan yung ultimate talaga na senyales na we are in a recession. If food prices increase, if food is scarce, no? Yun na yun, gera na yung katapat nun kasi gutom na. So, minsan may krisis ang mundo, hindi naman pagkain yung nasa sentro. Pero ngayon, siguro for the last 5 years, no? Even before COVID, nasa gitna yung usapin ng pagkain. Okay, ako bilang presidente, bakit ko siya upuan? I don't think to resolve the crisis sa food. It's just to manage, no? Kung ano yung damage na magagawa nun sa aking credibility or sa aking pananatili. Naalala nyo, nung 2008, nagkaroon ng food riots I think mostly in Africa and some points doon sa Asia. Pero yun yung ina-avoid natin. Okay, para i-avoid mo yun, ano ang management na gagawin mo? Which is, yun yung tanong mo kaagad. Okay, sige, nakaupo ka na dyan. Ano bang gagawin mo dyan? Kung para sa ibon, syempre, ang mga suggestion niya is, itaas mo agad, no, yung subsidy, yung budget ng agriculture. Pero pag tiningnan natin ngayon, tingnan ko, from 4.6% in 2003, 4.6% of the national budget ay agrikultura. Alam nyo, nasa ano na tayo ngayon? Wala pang 3%. Walang priority, no, for agriculture. Ibig sabihin, ano ang priority mo? Priority niya is importation. Bakit importation? Because it benefits the big traders. Yung mga importers na lang kasi ang nandiyan, no? Yung magsasakayaan mo silang mamatay sa gutom, matayaan mo rin silang malugi. Pero yung big traders would want to have allocation para sa kanilang importation at yun yung kanilang ibebenta. So, yun ang naging main priority ng Department of Agriculture is to have import liberalization policy. Walang additional subsidy sa budget for agricultural production sa lokal. Tapos, ni-revive ni Marcos yung Marcos era na rolling store. Yung Kadiwa, no? Kadiwa. Yun nga. Nariyan yung Kadiwa. Ngayon, ito yung napaka-peculiar kahapon na balitaan namin na across our office ay merong Kadiwa daw. So sa kala namin rolling store, nagbebenta ng napakamurang sibuyas, takbuhan ngayon ng mga kaopisina ko. Pagdating doon, ang tapat ng office namin ay gasolinahan. So how peculiar is that? Pero hindi rolling store ang nakita namin. Mga magsasaka lang nang binagsak nila yung mga produkto nila. Mga products nila. So bilihan na kami, bilihan. Pero ang sinasabi nung nagtitinda, Kadiwa po ito. So nakukuha na namin na yung pagtaas ng presyo ng sibuyas ay dahil nahuli, quote-unquote, ng gobyerno, yung mga smugglers, kinuha ito ng gobyerno at siya ngayon ang nagtitinda nun in a very, parang napaka, inefficient way, walang institusyon. Basta parang magsasaka lang, binagsak niya yung sa gasolinahan, sipin niya. So, namin, ito na, parang gera na yung itsura natin. Para lang makakuha tayo ng murang pagkain, ay talagang, ganun may riot feels kami kahapon So, ano ngayon ang plano? Yun yung tanong no? Wala Wala talaga It's all crisis management. Na ang ibig sabihin ay pag-manage ng public opinion, pagkakalat din ng disinformation that we are all right. Pero on the ground, no, sa totoong buhay ay
ayun, iba't ibang mukha ng kahirapan yung makikita natin sa araw-araw. At yun ay hindi na ibabalita ng mahusay. Kaya pala talagang lalong pinapaganda nila ang kanilang imahe, no, sa pamamagitan ng mga baluktot na balita na hindi talaga yun yung katotohanan ang lumantad, no. Medyo ito isang nakakabahala kasi kahit ang ating mga kababayan, mga mamamayan, ay bumibili sa mga balita na yon at pinaikot nila ng pinaikot ng gusto, pinapasa ng pinapasa ng gusto, thinking na ang ating bansa ay talagang nasa isang maayos at yung pinangalandakang unity, ito yung nagaganap sa ngayon, no? So damage control pala ang nangyayari sa ngayon. Saka Father Aris, parang band-aid solution. Kumbaga sa ito ang sugat. Ang gagawin lang, tatakpan ng band-aid para gumaling. Pero hindi nila nalaman yung pinagmulan ng sugat at kung paano ito gagamutin. Hindi, tinakpan lang. Kaya Kaya yung sinasabing kadiwa, parang ganun, magbibigay sila ng magtitinda ng mura. Pero after nung wala nung produkto, paano? Balik na naman sa dati. Crisis na naman. Yun paliwanag kanina ni Ma'am Rosario. Precisely, yun nangyayari. At sa balita kanina, di ba, yung inabsuelto yata ng Malacanang, yung inakusahan doon sa sugar crisis na naganap, di ba? Parang binalita kanina. Oo, noong height nung balita na yon, di syempre meron pang pa-resign na management ma-manage mo yung trouble no. Pahuhupain yon tapos yun. Ililipat lang ng posisyon o ng departamento. At ayun na nga, absuelto na. Ganun yung nakalimutan na nangyayari. yung issue, kumbaga sa lumipas, nakalimutan nung pala may nakahanda na silang gagawain na ganyang solusyon na ililipat na lang ng ibang departamento o ibang trabaho. Hindi na parusahan yung talagang culprit. Kaya yung mga maiinit na issue at mga dapat bigyan ng priority ay talagang hindi binibigyang tuon ng ating pamahalaan ngayon. Halimbawa, ang usapin sa paglabag sa mga karapatang pantao na ito'y patuloy pa rin at usaping pangkapayapaan sa ating bansa. Tila wala tayong gasinong naririnig kung ano nga ang plano niya. So anong masasabi niyo rito, Ma'am Rosario? Wala, alam niyo, sabi namin, bakit kasi bumalik pa yung Marcoses? Balikan natin yung nabanggit nyo na rin lang yung, bakit pinabalik na? Nabanggit nyo na rin lang yung human rights violations, di ba? Kasi world class yung corruption talaga pag sinabi mo nung hanggang nung naman na natapos tayo ng pag-aaral sa formal, no? Kung high school man yan o college. Pag sinabi mo naman na Marcos noon, world class corruption agad ang impression, human rights violations, maraming nawala, maraming naimbentong salita katulad ng salvage, no? Di ba? Salvage means na fish out mo siya out of the water, pero nung panahon ng martial law ay yan yung mga pinatahimik. Nakita mo na lang nakalutang sa Pasig River. So yung mga ganong human rights violations, parang wala na yun, kalimutan nyo na yun, hindi nangyari yun. Ganon yung nangyari sa atin noong 2022 Pero actually, may i-share ko sa inyo. Merong 6 kasi na nakita ng ibon na direction natin sa political crisis na ito. Una ay yung pagtaas talaga ng mass deception. Na sa salita ngayon, no, sa SOCMED, social media language is called disinformation. So, ginawa na build, no, yung ganong name na parang wala siyang gagawin, hindi siya makakabasag pinggan, napaka-affable niya, no, ganon yung image na ginawa kay Junior, it was only built by disinformation. Pangalawa, entrenched yung political dynasties Nakita natin nung nakaraang eleksyon At sa pagtiningnan nyo ang Kongreso ng Pilipinas ay dinastiya ito. Even including kung paano nila winasak yung party list system. So nag-deteriorate din yung ating electoral system. Corrupted yung party list system. Yung mga totoong nagre-represent ng mahirap. Tapos nariyan din siyempre yung fraud. Diba? Sabi nga natin, alam nyo ba nagkagulo dito sa Pilipinas nung kahapon dahil maraming sa BPI, the Bank of Philippine Eye,
Maraming nawala ng account, ganun-ganun. Sasabi nung isa, aba, ang napakabilis ng pagbilang ng 31 million votes. Bakit hindi kaya ito ng ano, no, ng automated? 'Di ba? So may mga ganun na ano na halata naman. Tas pang-apat, no, so yun electoral system. Yung political repression na banggit niyo, Father Aris, yung human rights violations, disimulado ngayon. Very ano yan, disguised siya. Kasi ibang-iba yung itsura ni Duterte, nagmumura, tapos sinasabi niya talaga, papatayin ko kayo. Ibang-iba doon sa nagti-TikTok, no, na may regular vlog na binibuild, no, nag-hire pa siya ng creative director niya para magkaroon siya ng isang image na very friendly and yun nga, sabi ko nga, Very may pagka lively. affable, Very oo, ganyan. techy. Oo, na parang ang bata nga, oo, very youthful, no? Ibang-iba yun doon sa image ng sinundan niya. Pero walang nabago doon sa pagkakaroon pa rin ng human rights violations sa pamamagitan ng red tagging, sa pamamagitan ng anti-terror bill na pwede kang huliin ng walang kaso, pwede kang pag-isipan ng kaso after 36 hours na kung saan ay nakakulong ka na pwedeng hindi ka mahanap ng mga kamag-anak mo. At wala rin pinag-iba yan na ngayon ay nag-airstrike sa kanayunan, no? Sa mga communities na totally violating international humanitarian law. So yung ganun ay mas matindi ngayon sa ilalim nitong affable, kala mo ay nakakatuwang imahe ng isang presidente. And masasabi mo, it's Marcos after all, no? Which leads me doon sa panglimang dahilan. Bakit nga ba bumalik pa ang presidency na ito is because they want to rehabilitate the name, no? And by rehabilitating the name is maintaining themselves in power. So, umpisa pa lang, lahat ng biyahe mo, katabi mo na si Sandro, lahat ng sasabihin mo, may masasabi rin si Sandro. At for a newbie, ano na bang papel niya ngayon? Senior, di ba? Siya ay senior majority leader sa Kongreso. So, nandyan na yung track ng pag-build o plano for the future. Wala pa tayo sa midterm elections. Tapos panghuli, and you have the vice president, no, the daughter, is because alam naman natin na nakaamba yung accountability o yung crimes na against humanity nung ama, and by putting them there, na-ensure, no, na ma-evade ni Duterte at ng kanyang pamilya yung accountability for human rights violations, including even for world-class corruption na hindi na hindi na ibalita nung panahon ng kanyang termino. So, yung ganun, yung mga binanggit ko, matinding paglabag yon, hindi lang sa karapatang pantao, kundi sa ating mga democratic processes na kung saan makikita natin ngayon, pahirap ng pahirap yung ating economic and political conditions, habang yung mga oligarchs o yung mga mayayamang pamilya ay talagang tuloy-tuloy, no? Na lumalaki yung net worth nila nang hindi nabubuwisan at despite the pandemic ay lumaki din talaga yung kanilang mga kita. So, yun yung inequality na nakikita natin, which is part of the whole political crisis, na sila lang din talaga yung makikinabang doon. At gusto kong banggitin, populist siya. Dami niyang sinasabing measures, no, na food security, unity, ganyan-ganyan. Tapos may mga linya na nakakatuwang pakinggan, etc., etc. Pero unlike the previous president, na ganun din naman, populist din naman, no, si Tatay, no? Si Tatay Digong. Yung populism nung previous president ay merong pagpapanggap na nag-reach out siya sa kaliwa, which means, okay, mag-peace talks tayo. But never recognizing the roots of the conflict. Dito naman sa kabilang banda, the present president will not have that kind of populism na magre-reach out siya sa left. So yung buong prospects ng peace talks, wala na yan. Si Sara pa, no?
Siyempre, Mm. hindi na yan papayagan ni Sarah. Dahil si Sarah noong pa man, hawkish na yung kanyang pag-iisip, talagang sabotahe. Saboteur siya, no? Mhm. Tapos yun nga, gusto niyang daanin na lang sa localized peace talks, which means surrender. No? Kaya wala talagang pagtingin na yung ugat naman ng conflict na ito is not because meron kang mga rebelde. It's because, tingnan mo, bakit may rebelde? Dahil walang ginagawa doon sa ating economic crisis. So prospect under this, wala. We will just have to push yung gobyerno na umupo sa isang negotiating table dahil tumitindi yung krisis pang-ekonomiya. Yung negotiating table nga for wage increase, ano siya no? Deaf. Sinasabi ng economic managers niya, we're all right. To tell you frankly, ayuda is a waste of funds. Ganyan yung mga linya nila Tapos, I know it in my mind, I know it in my soul, 'di ba? Ganun yung sona niya. That's the state of the nation is sound. So walang recognition of a conflict. There's no recognition that we are in a crisis. Ay, nako. Yun. Talagang nakakabahala nga talaga. Sorry, ang daldal ko. Ay, okay lang po. Ayos Maganda lang po po. Ang dami yun. namin natutunan. Oo nga At saka talagang nakakabahala. Tunay nga naman talagang malaking hamon ang ating harapin. So ito yung hamon na hindi tayo dapat pag-antay na harapin na lang natin, di ba? Malaking hamon sa atin na magpatuloy na i-educate natin ang ating mga mamamayan. Kasi lalo-lalo na nasa panahon na tayo ng social media ngayon. At alam natin kung paano gumagamit si Bongbong ng social media. Kahit nung 2011 pa yata, 2010, no? Doon sa eleksyon, no? At nung natalo nga sa ni Lenny doon sa Vice President, hinabol pa rin niya, no? At talagang yung nabanggit mo nga kanina na isa sa direksyon yung to rehabilitate their name. Nandun na yan sa simula. At sa mga kaimpapawid, dapat wag nating kalimutan. Dahil alam natin yan, no? At alam natin yan kung ano ang kanila talagang pakay kung bakit gusto nila makuha muli ang poder ng ating gobyerno. So, kaya nga Father Aris ang tanong bakit nga pinabalik pa? Bakit nakabalik pa? Parang relasyon yan nakipagrelasyon ka, binugbog ka nung partner mo, sinaktan ka, inalipos na ng pagkatao mo, nakipagbalikan, pumayag ka pa. Ayun, ito ang naging resulta. Kaya buhat sa political issues, punta naman tayo dun sa bukod sa pandemya na COVID, problema sa kalusugan. Alam natin na noon pa man yung lugar ng ating bansa ay talagang dinadalaw lagi ng mga kalamidad, dilubyo ng bagyo. Tapos nga nung taong 2022, daming pagbaha, daming lindol. Ano ang tugon ngayon ng pamahalaang Marcos sa mga nasalanta at naapektuhan ng mga kalamidad na ito? Meron ba? May kahandaan ba siya sa pag-resolba ng mga ganitong problema ng bansa? May mga kalamidad kasi ayon na din dun sa sa Disaster Response Act. Talagang lokal yung first responder. So, si mayor o kaya kasi kapitan, no? Ganyan. Kapitan Tapos muna. si Gob. Tapos mamaya siyempre yung lawmaker naman, no, yung congressman na ang galing-galing din mga hindi naman siya expected na mag-respond. Pero minsan siyempre pumapapel din yung congressman. So okay naman na yung national yung calamity mo ay nasa local response yon. Pero minsan kasi yung dahil sa bigat nung nangyari, magkaroon ka man lang ng isang press con, 'di ba? Pinaparamdam mo na the national government ay may gagawin din siyang sarili niyang pagresponde, etc. After all, nasa presidential special purpose funds ang calamity fund. So ikaw pa rin ang magsasabi na yung napakaliit niyan, 7.5 billion lang yan Isipin mo, mas malaki pa yung special purpose fund ng Office of the Vice President. So, ikaw ang magsasabi, i-allocate na ito dun sa bagyong Paeng, no? Paeng kasi yung isang naaalala ko nitong nakaraang taon na kung saan ay nabalita ang ating presidente na nakasakay sa helicopter at sinasurvey niya kung ano nga ba yung nangyari. Yung pala ay maging content lang ito ng kanyang vlog.
Yeah. So, alam Pamparami nyo ng na yan, views. di ba? Alam nyo na yung mga masasakit, mapapait na karanasan na yan. So, ang masasabi ko lang, on the ground, wala po tayong visibility sa national government. Pag tiningnan naman natin, doon sa pinsala, ang pinsala kasi nung nakaraang mga bagyo, magsasaka, agrikultura, wala pang nakakarating na ayuda sa pagkapinsala ng kanilang crops. Mga Kasi wala pananim. namang crop insurance ang Pilipinas na libre. Di ba yung Philippine Crop Insurance, wala na yun, hindi naman na libre yun. So, yung magsasaka, kung hindi ka insured, paano ka ma-insure? Puros ka utang. Wala na, lugi ka na. So, nung paeng marami ang hindi nakapag-ani, nalugi lang, no? Wala pong tulong yon na nakarating sa kanila. No insurance, no calamity na nakarating sa kanila. So, ang sabi namin, kakaiba, walang national government on the ground. Gayong meron siyang responsibility kahit papaano, kahit sabihin mo ng first responder ay yung kapitan, ay kahit papaano dapat nandun siya. So, lahat po ng sunod-sunod na delubyo na naranasan natin, including even yung, kung nabalitaan nyo yung epidemya ng diarrhea, no, sa mga katutubo, dito lang, malapit sa National Capital Region, sa Rizal, na maraming namatay. Including even yung namatay mismo yung rescuers, may mga namatay na rescuers Oh, yung walang taga Bulacan. pakikiramay. Oo. Mga taga Bulacan Yan, yun. Bulacan. lapit lang oh. So, walang pakikiramay, walang whatsoever. Parang may dumating yata na benefits, na funeral benefits, pero yun na yun. So, walang pagbibigay ng hero anuman lang, no, sa ating mismong mga rescuers din. So, sabi namin, kakaiba din talaga itong ating TikToker, vlogger na president, no. Basta masaya lang dapat lagi yung kanyang content. Pero ang tinutulak natin at nakikita na rin ng ilang mga kababayan natin, tayo-tayo lang po ang nagtutulungan. So yung pag merong nag-mobilize agad yung mga people's organizations at mga NGOs, yung mga tinatawag nating CSOs, sila na yung nagbibigay talaga ng ayuda. Pero ang sabi namin, hindi magandang yan, no? Ugali kasi naabsuelto yung governance. Oo, kaya yun yung kanina ko pa pala nakalimutan ko sabihin, gusto sabihin sa usapan natin na yung Pinoy meron na rin siyang disjoint. Yung kanyang kunyari, mataas ang presyo ng bilihin. Yung kanina pinag-usapan natin sa asukal, ang taas ng presyo ng asukal, pero hindi niya yun kino-connect doon sa nangyayari. Kaguluhan doon sa governance. Hindi niya kino-connect yun sa patakaran. No? At ang laganap na kultura ngayon, mismo rin ng mga trolls ng pamahalaan ay yung sariling sikap, no? Hindi ka kasi nagsusumikap ikaw kasi masyado kang reklamador et cetera. So, ang gusto nating ibalik sa ating mga kababayan ay yung pagkakaroon ng sense of democracy. And that sense of democracy, ang sentro niyan ay pagkakaroon ng governance na kung saan nandoon ang responsibility nang sa ganun ay nasa mamamayan ng karapatan. Talaga namang may clamor dito sa Facebook, tinandaan, Ma'am Rose. Sabi nila, kulang na kulang ang isang oras dito. Sana meron Babalik pa patiyak si yung Ma'am, babalik. meron ditong clamor sa Facebook na kailangan uli natin marinig si Ma'am Rose. So, anyway, marami pang pagkakataon at medyo nasa 9:55 na tayo ng gabi, mga kaimpapawid. At marami pa tayong mga pagkakataon na matatalakay natin itong mga maiinit at mahalagang isyu na dapat nating alamin. Kaya gusto ko nang hiningian ng huling mensahe si Ma'am Ross dito sa ating talakayan sa gabing ito, lalo-lalo na sa aming mga migrante na narito sa Italia at sa ibang panig ng mundo. Palagay ko yun na yun, no? Nasabi ko na yun kanina no? Yung pagkakaroon natin ng connection nung ating individual lives, ng sarili nating buhay, lalo na malayo tayo sa ating bayan at malayo rin sa ating pamilya. Pero lagi sana natin tong ikino-connect doon sa buhay din ng nakararami. At yung buhay ng nakararami na yun is, may singil doon sa supposedly nakaupo to represent us. Ngayon, kung hindi na niya tayo nire-represent, edi likha pa tayo uli no, ng mga
ng bagong gobyerno na yun ang magre-represent talaga sa atin. Ang mahirap lang kasi sa atin, no, lalo na sa migrante, yung balita, nafi-filter na pag dumadating sa atin, di ba? At yun Totoo nga, ang yan. napaka-reliant natin. Kahit ako, reliant na ako sa social media kasi sinara na nga din yung mga dito Oh, media na organizations at tinutugis pa, no? So, lagit-lagi, you struggle, no, for the light, for truth. Mag-struggle tayo lagi sa tama at saka sa wasto o sa totoong balita. Yun siguro yung natin. ayun. So maraming salamat po, Ma'am Rose Guzman ng Ibon Foundation. At mga kapatid, huwag kayong mag-alala dahil susundan pa natin ito sa mga darating na araw ng mga magagandang talakayan. At nakakagalit, nakakainit, no, ng ating damdamin. Pero siyempre, kailangan nating maging patuloy ang ating pag-aaral at maging critical sa mga bagay-bagay, no. Lalo-lalo na tayong mga narito sa labas ng bansa natin na kung saan ay I'm sure very connected tayo dahil kayo buwan-buwan o linggo-linggo, araw-araw ay nagpapadala ng pera doon sa atin kasi lalo-lalo na pag humihingi ang ating mga kamag-anak, siguro maganda rin nating alamin natin yung mga bagay-bagay na nagaganap sa ating paligid. Kaya muli, maraming salamat, Ma'am Rosario Guzman mula sa Ibon Thank you po. Foundation. Thank you Maraming po, Ma'am salamat po. Rosario. Sa Maraming susunod salamat. uli, tsak nakasama namin kayo uli.